tayo ay marinig na lahat ng cellphone. Lobat. Ha? Hindi pa rin yung mag-gamit kasi Ano sabi niyo ba mabawal na cellphone? Okay, handa na ba kayo? dito kayo. Yes. Dito kayo sa harapan. Harapan. Uy. Mga kinalaman ito eh. Nanahimik ako eh. Dito kayo. Dito kayo. Okay, welcome kay Brother Ner. Sa Kami na naman ito sa Nardo. So, ito, ang pangalan nito? si Mark Paz. Mark. Binangis Mark Paz. Ito yung ito yung... Kapinsiba. Sama namin yan Paz. Mark. Tahimik lang. Isa sa mga... Hindi kumikibo. Yung kumikibo talaga yan. Okay, sa mga kanina. Sa mga kanina. So, sabi mga Biblia, Isaiah chapter 38 verse 1 to 5. Yan. Okay yan, medyo malakas. Isaiah 38 verse 1 to 5. Kung nakita nyo na, ay basahin natin. Kaya mo na. Ayan. Ganito sabi ng Biblia. Siya nga pala, kailangan natin si Pastor Joby at siya yung nasa magandang kalagayan ngayon. Ingatan siya ng Diyos. Dahil talang kaso na ako sa akin. Okay. Minsan, hindi mo mag-ligat. Mag-ligat ka? Mag-ligat ka ba? Bakit ka ng kaso na ako Paz? Tapos na. Kasi tama lang. Kalimitan ng mga nag-birthday na talang kaso mga wapo yan. Kaya pala. Dapat ka ng kaso. Ba't hindi ko nararamdaman niya pagka mag-birthday ako? Kasi talang kaso. Birthday. May emergency ako. Ano ba tinawag mo ba yun? Ayan. Sokdulan pala. Ayan. Okay, ganito sabi ng Biblia, Isaiah chapter 38 verse 1 hanggang 5. Okay na bumasa para mabawasan yung aking trabaho. Sige. Ang mga araw na yun, ay may sakit na kamamatay si Zacchaeus at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay nakaparawan sa kanya. At nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mo. Nang magkakayo'y pinihit ni Zacchaeus ang kanyang mukha sa panig at nalalangin sa Panginoon. Okay. Okay na, 5 na yun. 3. At nagsabi, dinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay ng puso at gumawa ng mabuti sa inyong paningin. At si Zacchaeus ay umiyak ng di kawasan. Verse 4. Or, nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, 5. Ay, ikaw ay yumaon at sabihin kay Zacchaeus, ito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos na dalit ng iyong magulang. Aking dininig ang iyong manalangin, aking nakita ang iyong mga buwan, ganito ang aking darating sa iyo, mga kakarawan, ang labing utang. Ang 5 karawan ang 15 taon. Tama ba? Okay. Okay, manalangin tayo. Ayun natin pumigit. Heavenly Father, thank you for you because of our life is in your hand. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala at sumunod sa iyong kalooban. Kung kalooban mo, extend mo ang aming mga buhay ng ayon sa iyong kagagaling o ayon sa aming katapatan sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan
Meron ako naka-reading outline. Pero kanina, pagbukas ko ng aking cellphone, nakita ko yung chat message ni Jeff. Nalala yung kanyang kapatid. Sabi ko naman sa kanya kanina, nung iwaiwalay tayo ay hindi ko sa kapatid mo sa matakot. Kasi ang papatay sa atin, kung mayroon tayong sakit ng ating takot, ng ating depression, ng ating anxiety, huwag matawag dyan. Kaya marami ang nawawala na kasi nagkasakit sila, isip nila ay katapusan na nila. Pero yung mga mananampalataya bilang Kristiyano, kontrolan tayo ng Biblia na tayo dapat ikatakot. Ngayong hapon ito ay nais kong mangalal sa baksa o bago ko sabihin ng mga aking topic ay kung ikaw ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay pa na mas matagal. Halimbawa, meron kang tanig at gusto kang mabuhay na matagal. Ano ang dahilan mo? Bakit mo gusto mabuhay pa? Kasi dyan magagaling yung aking title. The reason why God can extend your life. Dahilan para palabigin pa ng Diyos ang iyong buhay. Sa Ezekiel chapter 18 verse 32, for I have no pleasure in the death of him that dieth, said the Lord God. Wherefore turn yourselves and live ye. Isaiah 38 verse 5, I will add unto thy days, yung binasa natin kanina, 15 years. Dito si Ezekias o Ezekiah na nagkaroon siya ng tani ang kanyang buhay. Sabi ni Propeta Isaiah, siya ay mamamatay na. At ang marinig niya ito na siya ay mamamatay na ay tumabi siya sa Diyos, umiyak siya, nanalangin siya. Dahil doon, ay sinabi sa kanya ni Isaiah, sabi ng Panginoon, mabubuhay ka pa ng 15 years. Tatagal pa ang buhay mo ng 15 years. Life is short. No? Uncertain and fragile. Walang tao sa mundong ito ang mabubuhay na mananatili na nandito sa mundo ito. Tanggapin man natin o hindi, lahat po tayo ay mag-i-expire. Yan yung terminology na ginagamit lagi sa hospital na pinapuntahan ko. Expire na si ganito. Expire na si ganito. So, lahat tayo mag-i-expire. Walang tao na hindi mag-i-expire. Yan ang dahilan kung bakit tayo naniniwala na si Jesus ay nagkatawang tao kasi si Jesus ay namatay. Nakaibahan si Jesus ay muling nabuhay. People ask, can God extend my life if it is already appointed? Magagawa ba ng Diyos na palabigin ang aking buhay kung nakatalaga na ako na mamatay? Sabi kasi ng Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa tao mamatay na minsan pagkatapos ay paghukom. It is appointed unto man wants to die after judgment. So lahat tayo ay nakatakdang mamatay. Pero kaya mo ba ng Diyos na extend yung ating buhay kung tayo ay nakatakda ng mamatay? 2010, natake pa ako ng aneurysm sa brain. Ay, ang tawag ko dun sa sakit na yun ay brain damage. 2010 yun, talaga yun, buhay pa ako. 2023, nagkakamali. Natake ulit ako, emergency ako. Yun, nangyari sa kapatid ni Chip. Ang iba naman sa akin, ako naman ay na comatose na 50 hours. So, ibig sabihin, ay meron akong karapatan ituro ito. Dahil nakita ko na ang kamatayan. Naramdaman ko na kung paano mamatay. At naramdaman ko na rin kung paano mabuhay. Tulungan tayo ng Diyos. Number 1,
God can extend life because He is sovereign over time. Sabi ng Psalms 31 verse 15, "My times are in thy hand." Ang aking mga sandali o ang aking oras ay nasa kamay ng Panginoon. At ating mga kapatid, ang ating buhay dapat ariin natin yan ay hawak ng Panginoon. Only God controls life and death. Sabi ng Biblia, si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, siya ang may hawak ng Hades, susi ng Hades. Kung dati ay magagawa ng kaaway ng Diyos, si Satanas, ang pumatay sa mga tao upang ang tao hindi na makapagsisi, ngayon, dadaan muna siya kay Jesus, sapagkat si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang tao na malagutan ng hilinga na hindi muna walang approval sa ating Panginoong Jesus. Matthew chapter 28 verse 18, sabi ni Jesus, ang kapangyarihan mula langit o sa ibabaw ng langit, sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa Kanya. Kaya nga iniutos siya sa mga alagad, tumayo kayo, ipangaral ang salita, ang ebanghelyo, at gumawa kayo ng mga alagad. Doctors may predict, science may measure, but only God decides the final hour. Pwede sabihin ng doktor, ng pag-asa yan, hanggang bukas na lang yan, o hanggang next week na lang yan, pero ang Diyos, nasa Diyos pa rin ang huling salita, ang huling desisyon. Kasi kontrolado ni Jesus ng Panginoon ang lahat ng bagay dito sa mundo. Sa ibabaw ng lupa, maging sa ibabaw ng langit, sa silong ng langit. Wala pong ibang pangalan sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, Acts chapter 4 verse 12, kundi sa pangalang Jesus. Meaning, ang application nito, trust God with your future. Don't fear sickness or death. He holds your time. Hawak niya ang iyong oras. Kaya, pag sa Kanya ka nagtiwala, pag sa Kanya ka umasa, sabi ng John chapter 11 verse 25, ang sino mang sumampalataya, bagamat siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Wow, gandang pangako ng Diyos. Kaya tumutukoy sa buhay na walang hanggan. So, hindi natin binabago ang kultura ng buhay. Wala pong tao mabubuhay na immortal dito sa lupang ito. Lahat po tayo ay mag-i-expire. Pero ang maganda doon, pag sumampalataya ka sa Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. May pangako sa iyo ang Diyos. Kaya ipagkatiwala natin ang ating buhay, lalo na sa mundong ito, na walang sino man nakakatiyak kung bukas ay buhay ka pa. Yung kausap mo kahapon, ngayon wala na. Kaya ang ganito napakahalaga ng mga mahal natin sa buhay ay nakapakinig ang salita ng Diyos. Hindi makalain yun, hindi na pala makakabalik dito yung kapatid ni Brother Jeff. Nakakita na lang pala siya. So salamat na lamang, bago yung malagutan ng ito nga ay nakapunta muna siya rito. Dapat agad natin sa Panginoon. Kaya mga kamag-anak niyo, kung hindi pa sila nakakilala sa Diyos at hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, endorse natin sa Diyos. Ibigay natin sa Panginoon. Parang relo na hawak ng gumawa sa Kanya, yung ating buhay, yung ating mga sarili. Siya lang ang tunay na nakakalam kung kailan ito itigil. Walang sino man ang pwedeng magsabi na hanggang bukas ka na lang. Hindi ka na sisikatan ng araw. Yung nagsabi noon, wala na ngayon. Okay? Ang kinamatay niya, katulad nangyari sa akin, aneurysm. Ang kinamatay niya. So, walang pwedeng magmalaki talaga pagdating sa buhay. Hindi mo pwedeng sabihin, bukas buhay pa ako kasi bata pa ako. 21 years old pa lang ako.
Bakit naman? Kung masyado naman ano. Hindi ka mati-mati. Ako 21. Ganyan. Okay. Number 2, God can extend life because of His mercy and compassion. Ezekiel chapter 33 verse 11, I have no pleasure in the death of the wicked. Tandaan natin mga kapatid, ayaw ng Diyos na mayroong namamatay na hindi nagsisisi ng kanyang kasalanan. Wala siyang kasiyahan sa mga taong namamatay na hindi nagsisi ng kanilang kasalanan. Kiniyak ko sana Brother Jeff na nagsisi siya ng kanyang kasalanan. Kasi malungkot na naman ang Diyos. Kung mayroong namatay, talabutan ng hininga na hindi nakapagsisi ng kanyang kasalanan. God desires repentance, not destruction. Yun ang kanyang nais, yun yung kanyang pagnanasa. Yung magsisi ang bawat isa. Kasi, kaya isa lang ang ating panawagan lagi, anumang kalagayan ng isang tao na siyempre nasa bingit ng kamatayan o malakas ang kanyang pangatawan, huwag niyang kalilimutan lagi na magsisi kasi lahat tayo ay maaaring nagkakamali o pwedeng magkamali. Interpretation. Sometimes God extends life to give people more time to repent and return. Yan. Kung bakit nabubuhay ka pa ngayon, kung bakit nabubuhay pa yung mga tao, kasi hinihintay ng Diyos na sila'y magsisi at magbalik loob. Ang masakit ay naisipan lang ng bumalik sa Panginoon kapag naramdaman nilang malapit na sila na kunin ang kanilang buhay. Pero huwag saan namang mangyari na tayo ay lumapit sa Panginoon dahil gusto natin siyang makilala at magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit tayo dapat nangangaral ng salita ng Diyos sa labas. Tinuturo natin kung paano ang tao maligtas. Dahil pag narinig nila yan, kapag sila ay dumating yung panahon na mag-expire sila o mag-i-expire sila, alam nila ang kanilang gagawin bago sila mag-i-expire. Tuturuan natin sila magsisi. Tuturuan natin sila lumapit kay Jesus. Tuturuan natin sila sumampalataya kay Jesus. Dahil ang tanging kaligtasan ng isang tao, hindi po medicine, hindi po dami ng pera. Tanong ay aking pangalan, sabi niya, laki ng ginastos, milyon. Pero patay pa din. Dahil sa pinakamagandang ospital pa dalhin yan kapag oras niya na. Oras niya na. Okay? Kapag panahon mo na, ay wala ka nang magagawa doon. Pero kaibahan, pag ikay naglilingkod sa Diyos, kaya itong ating topic ngayon pwedeng extend ng Diyos yung buhay mo. Halimbawa, dumating ka sa pagkataon na ganito. Nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo, meron kang pag-asa. Dahil kay Kristo, laging mayroong pag-asa. Dahilan kung bakit pribilehiyo na tayo ay naglilingkod sa Diyos, hindi po ito, tawag dito, tingin ng iba dito, pasakit. Buburnagin ka, ay pasakit yan. Buburnagin ka, puro sakripisyo yan. Puro paghihirap yan. Totoo ba yun? Hindi, mga kapatid. Kung ako hindi pa born again, naghihirap na ako. Nung ako yung born again, hindi man ako mayaman. Pero hindi ko nararamdaman na mahirap ako. Kasi meron akong pamala ng Diyos. Ang biyaya niya, lubos-lubos. Pagdating ng biyaya, may kasunod agad na panibagong biyaya. Yan ang ating verse, ating theme ng ating anniversary. Grace. A decade of grace. Tama ba? God's grace. Kulang ako. If you are given another chance, use it to turn to God. Don't waste the mercy of God. Huwag mo sayangin. Kaya nga ako ang aking prinsipyo sa buhay, simula nang ako itugtugan yung buhay ko, ay hindi mo ako mapipigilan pag gusto kong mangangal, magturo. Mas gusto ko lagi ako nagtuturo ng angalan ng salita ng Diyos. Katulad ngayong araw na ito,
Kanina, 2 beses ako nangaral. Nangaral at nagturo. Ngayon, nagturo ulit ako ng aral. So, sabi nga ng misis ko, 4 na yan ah. Wala akong magagawa, gusto kong kumita ng malaki. Pinapakyaw ko na. Hindi, ganun talaga nangyayari talaga yan. Ang importante, lagi tayong handa. Kasi dati po akong Boy Scout. Boy Scout na walang uniform kasi wala akong pambili ng uniform. Ang kaya ko lang bilhin doon yung kalabaw. Yung kalabaw. Wala ka t-shirt ka, may kalabaw ka, Boy Scout ka na. Mga araw. White t-shirt. Samantalang yung mga may pera, kumpleto. Taas mo, ako hindi ako makataas mo kasi naka-t-shirt lang ako eh. Kalabaw lang yung pinagmamalaki ko eh. Kasi Amin, Boy Scout yan. O, Boy Scout. Sabihin niya, laging handa. Nakita mo kayo na, ayos siya. Diba? Mataas siya ng kalahating points. Ang higpit kasi ng ano eh. Ang higpit nung check eh. Kalahati lang ang binigyan na si Sikaya dito sa ating teksto, siya nanalangin at umiyak. Tingnan niyo ito. Pag may tao na may kamag-anak kayo, meron kayo mahal sa buhay, na titingin ninyo ay parang walang pag-asa, meron kang magagawa na hindi kayang gawin ng sinuman. Naalala ba sinabi ng Biblia ito, pinangahawakan ko ito. Matthew chapter 16, verse 18. The gates of hell shall not prevail against the church, against it. Sa Tagalog, sinasabi ko naman sa inyo, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Pag sinabing pintuan ng Hades, yan yung tumutukoy sa kamatayan. So, ipanalangin, huwag mo siyang ipanalangin pagpatay na. Hindi na yung tinuturo ng Biblia. Ang tuturo ng Biblia, ipanalangin mo siya habang buhay pa siya. Amen. Sabi ng 1 John chapter 5, pag nakita mo yung kapatid mo nagkasala na hindi ka mamatay, ipanalangin mo siya. Yung iba inihintay, mamatay na muna bago ipanalangin. Wala nang pag-asa yun. Kasi ang buhay, ang desisyon dito sa buhay. Habang buhay ka pa, may pag-asa ka pang pumunta kung saan mo gusto pumunta. Pero pag patay ka na, wala ka ng kakayanan na baguhin yung destinasyon mo. Kahit pa yung kamag-anak mo, hindi na kayang baguhin yan. Yan ang kasinungalingan ng religion na ipinaunawa sa atin napakatagal na ng panahon. Naniwala tayo na kapag pinanalangin tayo, pupunta pa tayo sa langit. Basta mag-pray ka lang at magbayad ka ng simbahan, na manalangin ka ng special. Ibig sabihin ng special, sa yellow page, isa lang yung pangalan mo. Si Don Pacundo, yun na lang, Pacundo na lang. Don Renato, Don Renato na lang. Don Renato. Isa lang yung pangalan mo. Pag hindi special sa yellow page, ang daming pangalan. Ang kaluluwa ni ganito, ang kaluluwa ni ganon, ang kaluluwa ni ganito. Dami. Kasi nagambag-ambagan yun. Yan ang nakita ni Martin Luther. Ang kaligtasan ay hindi nababayaran. The just shall live by faith. Ang kaligtasan ay hindi yan pinagsisikapan. Yan ay biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin na walang bayad. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Kaya libre yan, wala yang bayad. Philippians chapter 1, 21 hanggang 24. Pangatlo, God can extend life because He still has a purpose for you. Doon sa mga umihiling at magsasabi, buhay ka pa kasi meron pang layunin ng Diyos sa buhay mo. Marami na mga pagkataon na muntik ka na. Aksidente, karamdaman, ay kung ano-ano pa. Pero hanggang ngayon, buhay ka pa. Hindi ko na mabilang ang nangyari mo ng bata ko. Meron tayo na nalulod ako kasi malikot ko sa bata. Naliligo ako sa dagat mag-isa. Hindi pa ako marunong lumangoy noon. Merong isang matanda na mama na
Hinawakan ako at binuhat ako. At inihagis ako doon sa malayo. Kaya ako, lumalangoy ako, nakahawak lang ako doon sa gibara, yung lumang gibara. Hawak lang ako doon, nakakalangoy ako. Kahit malalim yun. Eh, inagis ako sa malayo. Tapos iniwanan ako. Mabuti na lang, meron ako doon kapitbahay na tumalon. Sinagip ako. Problema, pag ahon namin, laki ng rito. Ng kalmon niya rito sa likod. Kasi kapag ikaw pala malagutan ng hininga, eh, nalungod ka na. Kung ano yung gusto mong makapitan, hindi mo nabibitawan. Kaya pag kayo sasagip ng nalulunod, huwag kayong lalapit. Huwag yung hahawakan. Malayo lang. Kaya kung meron kayong mahawakan na bagay yung ipahawak nyo sa kanila, idadamay kayo niyan. Okay? Ganun magliligtas ng mga nalulunod. Nahawakan ko siya dito. Ayaw mo na siyang bitawan. Kasi hindi nga mo, mawawala na. Pangalawa, nakatandaan ko nung ako'y hinabol ng taong bayan. Kasi mayabang. Meron akong check ng mga grupo na gusto namin gusupin ng araw. Pinapansin na isa ako sa mga kaaway. Hinabol ako. Parang tingin ko taong bayan nung humabol sa akin. Buti na lang nakatakas ako. Yung lugar doon na pinasok ko ay yung lugar niya parang ganay, parang 2 tao lang ang laki. Nakatakas ako doon. Hindi pa ako natuluyan doon. Daming dahilan. Maraming mga pagkakataon na sana wala si Nilo o si Nil. Pero buhay pa ako hanggang ngayon. Bakit? Kasi may purpose ang Diyos. Amen? Yun na nga lang, 2010. Tapos 2023. Buhay pa ako hanggang ngayon. Kasi may purpose pa ang Diyos. Ngayon, sa'yo, ano ang purpose ng Diyos? Bakit dapat kang mabuhay ng matagal? Tanong mo rin sa sarili mo yan. Ngayon, kung wala nang layunin ng Diyos, meron po kong kasabay na nagkasakit ng ganito. Naibigan ko siya. Pareho din ang profesyon na aming ginahap at narating. Siya, nag-expire na siya. After 1 year, ako dito pa ako. Hindi po ako nagmamalaki. Pinapakita ko lamang ngayon na hindi natin hawak ang buhay natin. Kung gusto kong mabuhay ng matagal, kaya tanong natin, bakit? I-extend ng Diyos ang buhay mo. May layunin pa ba ang Diyos sa buhay mo? Gusto mo maglingkod sa Diyos? Dahil kung oo, maganda yung dahilan mo, maganda yung sagot mo. Kung wala na, goodbye. Ask yourself, what is God's purpose in my life? Second, serve Him faithfully until He calls you home. Hanggang sa ikaw ay tawagin niya sa kanyang tahanan. Maging tapat ka. Kaya ang magtapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ilang araw tayo magtatapat? 10 araw lang, mga kapatid. Napaka-exit. 10 araw lang tayo magtitiis. Okay? Ilang araw ka na magtitiis? Ilang taon ka na ngayon? 40 pas. Parang galit ka pa. Hindi ka masaya ko rin. Pero boy, wala ka pang 1 araw nagtitiis? Wala pa. Eh, sabi 10 araw eh. Okay? May nabubuhay pa dito ng 10 araw sa timetable ng Diyos ay 10,000 years. Kasi Abraham hindi, di ba? So, isipin mo na lang yun. Ibig sabihin niyan, may katapusan ang paghihirap natin dito sa mundo. Kaya nga ang isang mananampalataya, pag yan ay totoo sa puso niya, na nagiling ko sa Diyos. Kapag nakakaramdam ng hirap yan, Lord, kunin mo na ako. Hindi na humingi ng extension. Kaya lang humingi ng extension yan, kasi pinakonsensya ng mahal sa buhay, ng anak, ng asawa, bahala, ako iniwan mo kami, bahala. Yan, mga ganyan eh. Minsan, nai-scam tayo, minsan nai-scam eh. Parang guro na nagbibigay ng dagdag oras sa estudyante dahil may layunin pa siyang matutunan. Kaya, yun ang ibig sabihin ng kahulugan. Pero pag gusto pang
ang Diyos na matutunan ka sa buhay na ito. Kaya ka nabubuhay pa. Magsisi. Number 4, God extend life for His glory, not for our pleasure. Hindi ka nabubuhay dahil sa iyong kagustuhan, dahil sa iyong pakinabang, dahil sa iyong magandang magandang pakiramdam. Tayo ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At isa yan sa mga dahilan kung bakit nabubuhay tayo, kung bakit hindi ka pa nag-i-expire. Sa John chapter 11 verse 4, si Lazarus ay nagkasakit. Si Lazarus po ay kaibigan ni Jesus. Ito po yung kapatid ni Martha at ni Maria. Sabi doon, sinabi ni Jesus, ang kanyang sakit ay hindi ito ikamamatay. Kaya mo, meron agad propesya si Jesus na hindi ito ahantong sa kamatayan yung kanyang karamdaman. Kaya may mga karamdaman na hindi humahantong sa kamatayan, kundi ang karamdaman yan, ang purpose yan ay para luwalhatiin at sambahin at paniwalaan at sampalatayanan si Jesus sa magitan ng buhay mo. Kaya ikaw ay isang magandang halimbawa, patotoo, kapag ang buhay mo ay ginagamit mo at pinapalawig ng Diyos yung buhay mo dahil matapat ka na naglilingkod sa Diyos. Sabi ni Ezekias, yung ating ginagamit na halimbawa, kung siya manalangin, sabi niya, Panginoon, alahanin mo yung mga nakaraang ginawa ko. Ako'y naging tapat sa iyo, Panginoon. Naging totoo yung paglilingkod ko sa iyo, Panginoon. Walang kaplastikan yun. Totoo ang aking pagiging tapat sa iyo. Yun yung kanyang panalangin. Hindi siya nanunuman sa Diyos. Sinasabi niya lang yung laman ng kanyang puso. Hindi po yung masama. Nasabi kita ng kamatayan, magpaplastik ka pa ba? Hindi na kung alin naman ang puso mo, sabihin mo sa Diyos. Napakinggan ng Diyos, ginabi na si Propeta Isaiah, sinabi sa kanya, mabubuhay ka pa ng 15 years. Wow, 15 years. Sino ito mabuhay? Gusto pang mabuhay ng 15 years? Amen. Sige, permahan tayo. Hanggang 15 years ka lang, ha? Mga 20 naman pa. Sa mga senior. Hindi mo tumatawag. Renew. Pwede mo mag-renew eh. Pwede mag-renew. Mga senior man lang. Mag-renew. Makaranas na ano, no? Discount. Yan. Meron pa sa John chapter 9 verse 3, nagtanong yung mga alagad kay Jesus. Kasi meron isang batang bulag, isang batang meron din sakit. Sabi ng mga alagad, Guro, sino ang nagkasala? Yung kanyang mga magulang, siya, o yung kanyang mga ninuno? Ang sagot ni Jesus, siya ay merong karamdaman, hindi dahil siya nagkasala, hindi dahil sa kasalanan ng kanyang magulang, hindi dahil sa kasalanan ng kanyang mga ninuno, kundi siya ay may karamdaman para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama nga, pag binasa mo yun, pinagaling siya ni Jesus, at dahil sa kanyang patotoo, maraming mga sumampalataya kay Jesus. No? So, meron mga karamdaman na hindi kamatayan ang kahantungan, kundi kaya kami karamdaman para luwalhatiin at sambahin, purihin ang Diyos. Maniwala ka na totoo nga may Diyos. Amen. Totoo nga na ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ang may kontrol ng buhay. Dahil kung hindi ang Diyos ang may kontrol ng buhay, wala na tayo. Especially ako, wala na ako. Salamat sa Diyos. Yes, God can extend life because He controls time. Pinapakita niya ang kanyang habag, show mercy, purpose, at upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, bakit i-extend ng Diyos ang buhay mo? Hindi ko alam. Huwag na sana mangyari. Pero sabi ng Biblia ay mayroong panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbulot ng tanim.
May panahon ng pagsasaya, may panahon ng pagtangis. Di ba kapatid? Panahon lang yan. Weather lang yan. Sabi nga ni Kuya, Kaya sabi ni Kuya Kim, hindi mo na lang yung tayo, Lord, thank you because you are the God of life. Panginoon, kung nais mo, pahabain mo ang aming buhay. 15 years, 20 years, 30 years, 40 years. Hanggang sa mapulpil namin, Panginoon, ang kalooban mo, Diyos. Gamitin mo yung aming pong buhay dito sa lupang ito. Kung bakit kami nabubuhay, ay para ikaw ay luwalhatiin, sambahin, at paglingkuran. Nawa, Panginoon, makita mo kami, O Diyos, na ang buhay na ito ay ginagamit namin na may katapatan at paglingkod sa hindi sa aming pleasure, hindi sa aming kalayawan, hindi sa aming kagustuhan, kundi dahil sa iyong kalooban, Panginoon. Sa kinang Diyos, gamitin mo ang buhay na ito habang kami nabubuhay sa mundo ito para sa kaluwalhatian, sa katatag ng iyong kaharian, lalo na, Panginoon, ang iyong iglesia. Gamitin niyo po kami, Panginoon, wala kami ibang pwedeng alam na pwedeng maging dahilan kung bakit kami nabubuhay, lalo sa panahon ito, kundi ang paglingkuran ka. Nakikiusap kami, Panginoon, meron kami mga mahal sa buhay. Si nanay, si tatay, ang kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, na hindi pa man ang palataya, ang kamag-anak, mga kaibigan dati, mga kapitbahay. Tulungan mo sila, Panginoon, kung paano mo kami, ako, na nakakilala sa iyo at naranasan namin ang kaliwanagan sa buhay na ito, na ikaw lamang ang tanging sagot ng lahat, ay mangyari din sa kanila, Panginoon. Kaya naman, salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, niluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, sapagkat nakilala ka namin, ikaw ang Diyos na buhay, pinagmumulan ng buhay. Lahat ng sasampalataya sa iyo, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayo lahat. Tayo ay umawit. Awit tayo. Yung awit na Tagalog, yung bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Ang pangangalan na ito ay warning sa atin. Ang buhay ay mag-i-expire. Disappointed ang tumangas to die, and after this, judgment. Awit tayo. Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinapiling ko ka? At bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba?
ito yung ating tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. Kaya totoo po na si Jesus ay naging tao. Meron siyang katawan, totoo, literal yun. At dahil doon, ay itong tinapay na ito ay sumisimbolo ng kanyang katawan na nagsasabi na sa kanyang mga latay tayo ay nagsigalit. At ito namang wine ay sumisimbolo ng kanyang dugo. Bakit natin natiyak na si Jesus ay namatay nga dahil siya'y tao? Kasi lumabas yung dugo sa kanyang katawan. Bumuhos ang dugo. At yung dugo na yon naging dahilan ng pagtubos ng kasalanan ng marami. At kumaaari nga buong sanlibutan kung buong sanlibutan lamang itasampalataya sa Panginoon. Kaya ngayon ay nalapit tayo sa Kanya bilang pag-alaala ng Kanyang ginawa doon sa krus, ng Kanyang pagkasakripisyo. Panalangin natin yung mga emblems natin na tanggapin ngayon. Panginoong Yesus, salamat po Diyos sa ministeryong ito, Panginoon, na kami po ay maging bahagi. Ang bawat individual na narito, Panginoon, aking babae, bata, at matanda, ay kami po ay nagkakaisa. At namin pong inaalala na ikaw ay nagkatawang tao, namatay, inilibing, after ng 3 araw, ikaw ay muling nabuhay, at ngayon ay nakaluklok sa langit kasama ng Ama. Nakilang Diyos, pagpalain niyo po ang alak, ang tinapay, na aming tatanggapin sa akong ito. Gawin niyo itong pagpapala sa aming pong buhay. Maramdaman namin, Pang Diyos, ang kalakasang spiritual at ang kalakasang physical sa aming pong paglilingkod at pagsunod sa iyo. In Jesus' name, Amen. Kastin, bigyan mo isa. Paghintayan tayo, pagkuha nyo ng tunay sa anak wine, ay sabay-sabay tayo kakain at iinom. Katapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa salo. Kaya siya sa atin natin sarili at sabihin niya na pwede tayong magsisi kung meron tayong nagawang pagkakamali kahapon, kanina, last week. Kaya naman yan, yakin natin na tayo ay nakapag-hingi ng patawad o tayo nakapagsisi bago tayo tumanggap ng tinapay at ng alak. Bakit? Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil di tayo dito'y marami sa inyo ang mahihina, masakitin at hindi kakaunti ang natutulog. Kasi
walang galang, walang respeto sa ginagawa natin. Kaya samahan natin ito ng pananampalataya at pagrespeto at paggalang sa ating pag-alaala sa ginawa ng Panginoon doon sa krus. Matthew 1 Corinthians 11:24, at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong lahat. Verse 25, at kayo hindi naman hinawakan ng saro pagkatapos na makakapon. Mas sinasabi, ang sarong ito, siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisinom o magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sabi ko tayo na. Okay, masalamat tayo sa Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Salamat Panginoon sa iyong ginawa sa buhay namin sa maghapong ito ng linggo. At nawa ang aming po natutunan sa araw na ito ng linggo, Panginoon, ay magamit po namin sa linggo ito, sa isang week na ito, Panginoon, namin mamubuhay sa araw-araw. Wala lunes hanggang Sabado. At naman po yung mga anak, gamitin niyo po kami, Diyos, na maging daluyan ng pagpapala sa aming kapwa. At ingatan mo po ang bawat isa. Cheers, tanggapin ninyo pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos ang kanyang di masayod na kapayapaan at ang kanyang pagpapala na hindi matapos-tapos. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Invite ko po yung mga birthday celebrant ng October. Medicine, First Sunday po, first Sunday. Okay, kaya dahil pagod na ako, Di Pastor Sally na po ako. Uy, Belo, birthday mo.
Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating kapatid sa pananampalataya sa kanilang pagdalaos ng kanilang kaarawan. Program. Panginoon, ito pong mamuna sa buhay ng tatlo ito, ni Brother Gamaliel, Brother Mark, and Brother Dustin. Panginoon, gabayan niyo po sila sa araw-araw at tumakan po sa pananampalataya sa pamamagitan mo, Panginoon. At yung mga salita kanilang naririnig, yung mga spiritual na salita ng gagaling sa iyo, Panginoon, ay kanilang maisabuhay. At gamitin nila sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay sa trabaho, sa paaralan, o kahit saan man lugar. Panginoon, ikaw po ang patuloy na magbago ng kanilang pamumuhay. Ilayin niyo po sila sa kasalanan, sa tukso, at iba pang mga bisyo na maaaring makasama sa kanila. Ingatan niyo po ang mga kabataan ito na tuluyan pong lumakad ulit sa iyong pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Wala tayong wala tayong sing na song. Ayun na. Pwede ba naman? Kuy bumabati na. Usayang yung bill, usayang yung bill. Puli kaya. Sige, bago tayo tuloy ang umuwi, sa uling pagkakataon, papurihan natin ang Panginoon. Awitin natin ang papuri kay Yahweh.
Tayo.